Magandang gabi sa inyong lahat. Good evening, Beta Nights. It's my first time na magkaroon ng live na ganito sa Facebook ng ating preaching Wednesday service. Alam naman natin ang problema ng ating bansa ngayon sa buong mundo tungkol sa virus na yan. So, despite na pinagbabawalan ng pagtitipon sa maraming tao para maiwasan po ang contamination ng bawat isa, ang salita po ng Diyos ay hindi pwedeng mawala sa buhay natin. Napakahalaga po niyan dahil alam natin ang salita ng Diyos ay katotohanan. Ito yung ating lakas, ito yung ating patnubay, ito yung ating liwanag, gabay. At ngayon, pamagitan ng panalangin. Nasa langit, maraming pagpapahayag ng yung salita ngayong gabi sa aming Wednesday service. Alam ko po na nakikinig yung mga members namin ngayon, handa sila. At ito lang paraan namin upang kami lalong mapalapit sa inyo. Mga salita mong magsisilbing pagkain ng aming kaluluwa. Salita mong magsisilbing katotohanan laban sa kasinungalingan dahil ang dami pong pero wala po kayo bang pwedeng pakinggan kundi kayo lang ang mga salita sa langitan po ng salita. Salamat sa kanal na Espiritu na magkabay namin ngayon. May pahayag ng salita ng kapangyarihan, may kapangyarihan, may pahayag ito ng maliwanag, na may pagmamahal mula sa inyo. Magdama namin ngayong gabi. Sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo at Tagapagligtas. Amen. So yung ating teksto po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 6, verse 5 to 8. At pwede natin basahin sa Tagalog o English. Kung bukas ang inyong mga Bible ngayon, Genesis chapter 6, verses 5 to 8. Nakalagay dito, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Sa Tagalog, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay sama. Okay? Lamang na verse 6, and it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him his heart. So nagsisiya sa Tagalog sa kanyang nilalang na ang tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. Verse 7, man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and creeping of the air, for it repented me that I have made them. Sabi sa Tagalog, at sinabi ng Panginoon, ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at din ang hayop, at ang umuusad at mga ibong ipakawid, sapagkat pinagsisihan ko ang aking nilalang sila. So, despite po sa ganitong malaking problema noon, parang ngayon, sabi nga sa Bible, as in the days of Noah, sabi niya, but Noah found grace of the Lord. So, galing nga, in spite of that, may mga tao pala sa gitna ng makasalanang mundo ito. Meron pa rin noon may tao pa rin na nakitaan ng Panginoon. Datapwat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. So, ayon po sa ating binasa, ito yung unang panahon pa, panahon ni Noah. So, makita natin na maliwanag na binasa natin na ang mundo ay punong-puno po ng kasamaan, wickedness and evil. That God was grieved. Tipin mo, ang Panginoon mismo, ang Diyos mismo ay nalungkot. And sorry na He had made mankind. Dahil po dito, nagpasya siyang burahin ang bawat nilikha sa mundo na kanyang nilikha. Pero sa gitna ng kasamaan nito, the Bible, Noah found favor. See? Napakaganda na isang tao na nakakita ng pabor sa mga mata ng Diyos. At nailigtas niya mula sa kamatayan ng tinatawag na pagkawasak sa pamamagitan ng baha, malaking tubig,
destruction of the flood. Ang mundo po natin ngayon ay ganoon din. Puno-puno po ng kasamaan, ng kasalanan, puno-puno ng kasamaan, kasalanan. At bilang mga Kristiyano, tayo po yung tinatawagang lumakad, kagaya ng mamuhay, kagaya ng Noah. We are called to walk as Noah did in the favor of God. So yun lang tanging, lalo na sa panahon nating crisis ngayon, may mga nakakaligtas na rin po, nakakalagpas sa coronavirus na yan. Pero marami po yung mamatay. Pero sa akin po paniniwala, bilang isang mananampalataya, ay hindi po tayo basta-basta dadapuan ng ganyang coronavirus. Ibig sabihin, pag tayo dinapuan na yan, ay malamang na tapos na sa atin ang plano ng Panginoon. Dahil naniniwala ako bilang isang mananampalataya, ang pabor pa rin ng Diyos po ay nasa atin. May plano pa siya para sa atin. At dahil dito, yung favor of God, o pabor ng Diyos, o biyaya ng Diyos, ay ipinahayag niya sa atin, in-express niya yung kanyang approval. Okay? Hindi niya tayo dinis-approve, yung kanyang approval sa atin. Yung kanyang acceptance, yung suporta niya sa atin, yung provisions, yung power, yung joy. Ito po yung ipinakita po ng Panginoon kay Noah, kay Mary, na ina ni ng Panginoong Kristo, so Luke chapter 1 verse 28. And it also what He has manifested. Yan din po pinakita niya, yan din po pinadama niya sa bawat isa sa atin na nakakilala kay Kristo bilang tagapagligtas. Kaya nga kung kayo naniniwala na kay tunay na mananampalataya, then patuloy na ipapadama po ng Panginoon sa atin yan. Ng Kristo, yung favor na yan. Okay? Yung approval na yan, yung acceptance na yan, yung support, yung provision, yung power, at saka yung joy na yan. Lalo-lalo po sa gitna ng ganitong crisis sa ating bansa. So yung favor po ng Panginoon ay binuhos sa atin. Kung babalikan natin nung tayo ay maligtas, na ang ating kasalanan ay pinatawad. Okay? Our sins were forgiven. At yan po ay i-display niya. Hindi lang niya tayo iniligtas, kundi ipinakita po niya sa pamamagitan ng pananahan ng banal na Espiritu sa atin nang tayo po ay tinanggap natin sa bilang Panginoon at tagapagligtas. Sinayuhan po tayo ng kanyang banal na Espiritu. Alam naman natin po yung Ebanghelyo, pag sinabing gospel ang pag-uusapan natin, ito po yung 1 Corinthians 15:1-4. Ang Panginoon sa Kristo po ay namatay dahil sa ating kasalanan, siya ay nalibing, siya ay nabuhay na muli, at yan po ay nakalaan sa niya ayon po sa kanyang banal na kasulatan. At kung paniniwalaan natin yung ginawa ng Panginoon sa Kristo sa cross of Calvary at tatanggapin natin siya bilang tagapagligtas, ang banal na Espiritu ay siselyuhan tayo. So hindi lang niya po tayo niligtas, okay? Hindi lang, kundi sinelyuhan pa tayo ng presensya ng kanyang Espiritu bilang kanyang anak. So, yung favor po ay isang katotohanan. Maliwanag po yan. Hindi natin dapat na pagdudahan yung pabor ng Panginoon para sa ating kanyang mga anak. Pero, yung favor na yan ay kailangan din po nating maranasan sa ating araw-araw na pamumuhay. Okay? Yung makikita sa atin habang tayo namumuhay sa mundong ito, sabihin natin magulong mundong ito. Lalo-lalo po sa crisis na yan. Dapat makita ng Diyos yung favor na yan sa atin. Na wala yung takot sa atin, wala yung pagdududa sa buhay natin. Ako ba kaya Christian? Kasi po, pagkatapos na tayo maligtas, okay? Kung alam niyong ligtas na kayo at walang pagdududa na kayo anak ng Diyos, dapat po nating nakikita yung ebidensya. At yung ebidensya na yan, ay dapat nakikita po sa buhay natin. Yung pabor ng Diyos o yung favor ng Diyos na gumagawa sa ating buhay na tayo maligtas, dapat nakikita na yun sa ating karakter. Okay? Dapat nakikita na yun sa ating conduct, sa ating pag-uugali. Okay? Habang tayo po ay lumalakad, na tayo sa English ay lumalakad tayo, namumuhay tayo, filled ng banal na Espiritu. So kung tayo
Kristiyano at puspos tayo ng banal na Espiritu, yung lifestyle po natin, yung araw-araw nating pamumuhay, yung habits natin, yung ugali natin, dapat po na nakikita ng mga tao yan sa paligid natin. Okay? Lalo po yun, no? Tayo bilang isang Kristiyano, may mga patakaran na parang ang pamahalaan ngayon na meron tayong 8 o'clock dito sa San Pablo, meron tayong 8 o'clock hanggang 5 o'clock ng madaling araw na curfew. Yung paglabas-labas natin, yung may patakaran sa labas, susundin po natin yun. Kasi lalo-lalo tayo, pagka tayo sinig tayo, titinik tayo, huwag tayong magreklamo sa mga pulis na sila po yung napag-utusan din lamang. Na bilang isang mananampalataya, dapat na tayo makiisa rin, makita sa buhay natin bilang isang Kristiyano na tayo ay tunay na mga anak ng Diyos. Nakikita sa karakter natin, nakikita yan dapat sa patotoo natin. Another pa po, okay, instead of sa halip na tayo po ay magduda, sa halip na tayo mag-alala sa panahon ito ngayon, sa panangyayari sa ating buhay, dapat magkaroon po lalo tayo ng tinatag na kumpiyansa o pagtitiwala sa presensya ng Diyos na nasa atin, sa kanyang katapatan, sa pagsagot sa ating mga panalangin. So sana po maliwanag yung narinig yung mensahe natin ngayon. Sabi nga sa lesson natin, isa sa mga ebidensya ng pabor ng Diyos yung kanyang willingness o yung kanyang pusang loob na makipag-usap sa atin. Willingness na makipag-communicate sa atin. Parang ngayon, alam natin na mayroong ganyan, hindi na tayo makakapunta ng simbahan dahil 8 o'clock na yung ating curfew hanggang 5 o'clock, so hindi tayo makakapagtipon-tipon. Pero yung favor ng Diyos, nandiyan yung technology. Nandiyan yung cellphone na binigay sa atin, nandiyan yung laptop, nandiyan yung cellphone na ginagamit nyo ngayon para patuloy sa pastor para bigyan ng mensahe at yung mensahe niya may ibigay sa inyo, yung responsibility nyo man ay pakinggan ito. Kaya yung willingness po nating matutong makinig. Napakahalaga po yung pakikinig na yan. Kasi kung hindi po ako nakinig, hindi ako matututo. Hindi ako magpapasan, makakatapos ng college. Kung hindi ako nakinig at natutong makinig, hindi ako matutong sa mga salita ng Diyos. So nakinig ako sa mga guru ko noon, para natuturo sa Bible College. Nakinig ako sa Banal na Espiritu, sa nagtuturo sa akin pinag-aaralan. So sa kanya. Dahil po, kung di kayo nakinig, anong susundin natin? So napakahalaga makinig sa kanya para sa ating pagsunod sa kanyang kalooban. Okay? Napakahalaga na hindi niya kalooban natin ang masunod, kundi kalooban na niya. Kaya tayo nag-aaral ng kanyang salita para kunin yung kanyang, malaman natin yung kanyang kalooban at nung malaman natin yung Holy Spirit, and then susundin natin. Kaya isa sa unang lesson na dapat matutuhan ng bilang isang anak, di ba? Ako, may anak ako. At isa sa mga aral na dapat matutuhan ng mga bata o mga anak ay makinig sa kanyang mga magulang. Di ba sabi niya, Ephesians 6:1, children, obey your parents. So, ibig sabihin, iniutos yung ama o magulang natin at kailangan natin sundin. So, kailangan makinig tayo. Tayo may sundin. Ganun din po sa ating ama. Yan ang unang-unang aral na tinuro sa atin. Okay? First lesson, we learn as children was to listen to our parents. At yun po yung eksaktong kailangan natin sa ating relationship sa ating Ama na nasa langit. Okay? Okay po? Now, if all we do is talk to Him. Okay? Alam kong araw-araw po tayong nanalangin, pero kung hindi naman tayo nakikinig sa Kanya, hindi po natin malalaman ang kalooban niya sa atin. Kasi siya ang nakakaalam ng kalooban niya sa atin eh. Kasi may maganda siyang plano sa buhay natin. At kung hindi natin susundin yung kalooban niya, mapapahamak tayo. Even ang Panginoon sa Kristo, sabi, may will but thine, may gustong gawin ng Panginoon, pero hindi niya sinunod yung kanyang sarili, kundi kung ano ng Ama, nakasulat po dito sa Bible. Last Sunday na napag-aralan natin, ano ba yung will of God? Okay? Yung will of God is His purpose in our life. And the will of God is yung plano niya sa buhay natin. At kailangan natin sundin yun. Okay? Yung
yung purpose niya, bakit tayo naging mananampalataya. At bilang mananampalataya, meron siyang plano para sa atin. At kailangan nating malaman kung ano yung plano niya sa atin para meron tayong sundin. Amen po. Yan ang sinasabi niya dito. So kung tayo puro na lang prayer, puro na lang pakikipag-usap sa Kanya, na hindi tayo nakikinig sa Kanyang mensahe, hindi natin binabasa yung Bible, ay wala tayong susundin sa buhay natin. So, isa po sa mga ebidensya na yun na nakita natin. Magagaya ko ng una, Psalms 32 verse 8. Yan, paborito ko ito. Itong Psalms 32 verse 8, mga kapatid. So, dito po ay may pangako ang Diyos. Nakuha na natin last time, pero kasama ko ito sa ating lesson sa patungkol po dito. So, kung titingnan natin yung ating title, di kanina, di ba? Walking in the favor of God. So, gusto mo makakita ng favor ng Panginoon? So, lumakad ka doon sa kanyang kalooban. Dahil yung kaloob, kung lumalakad ka sa kalooban niya, nandun yung favor ng Lord. Kaya ngayong lesson natin pinasa kanina, si Noah. Okay? In spite na napakagulo, in spite na sobrang makasalanan ng mundo, kagaya ngayon, napapaligiran sa ng kasamaan, ng kasalanan, pero mayroong isang tao na lumakad pa rin sa kalooban ng Diyos at nakakita siya ng favor. Okay? Kaya ganun din pong gagawin natin. Kaya para malaman natin yung kalooban ng Diyos, makinig po tayo. Okay? Kailangan malaman natin yung plano niya sa buhay natin para yung favor ng Diyos, in spite na tayo napapaligiran ng mga virus na yan. Hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Salamat po tayo mga kapatid. Wala pang balita sa San Pablo. Kaya kung tayo lahat magpapakaalat, so protektahan ng Diyos ang bayan ng San Pablo. Okay? Di naalala niyo si Abraham noon na gusto nang gunawin ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. Dahil nandoon yung kanyang pamangkin na sila. Nakipag-bargain siya. Sabi niya, Lord, kung meron bang ganito, meron bang 40 mananampalataya doon, gugunawin mo ba ang... Ay, hindi. Kung meron bang 30, hanggang dumating nga, kung meron bang 10 mananampalataya. Kasi ina-expect niya sila na pamangkin niya, na nakakilala rin sa Panginoon, na alam niyang lalakad sa kalooban niya, na lalakad sa kanyang kalooban. Sabi niya, gugunawin niyo ba? Ay, hindi. Eh, kaya lang, hindi lumakad sa kalooban ng Diyos sila. Kaya nasilap siya. Napalaya sila, nasulog ang Sodom and Gomorrah, yung asawa niya naging asin. Okay? At hindi magandang nangyari, sunog yung lugar na yun, lahat ng ari-arian na kung sila lang. Kailang hatakin pa sila ng mga anghel para sila alisin doon. Kaya mga kapatid, kaya napakahalaga ng Bible eh. Kaya napakahalaga talaga ng hindi mo lang sa kinakausap sa panalangin. Sabi ng Diyos, bakit? Kaya ako naman ako mangusap sa'yo, pakinggan mo ko. Kasi may instruction. At sino yung magbibigay ng instruction? Isang all-knowing God. Alam niya ang simula at dulo ng buhay natin. Alam niya mga problema darating sa buhay natin. Kaya nga walang aksidente sa buhay natin. Maganda ang relationship natin sa Kanya. Iiiwas niya tayo. O kumisan, papayagin niya na dumaan tayo sa problema matindi. Kagaya ngayon, pero kasama natin siya. Kaya sabi niya, huwag kang matakot. Fear not, for I am with thee. So, nakatakot natin ngayon. Nandiyan ang virus. Sundin lang natin. May mga patakaran ng gobyerno. Kasama natin yan. Kasama ng Panginoon yan. At isa sa mga itinatag ng Diyos na tinatag na divine establishment, una-una, decisions. Okay? Pangalawa, anong pangalawa? Okay? Anong pangalawa itinatag ng Diyos sa atin? Decisions natin. Di ba? Magkakasya tayo. Kaisipan natin. Then, family, and then government, and then church. So, yung gobyerno ay bahagi po ng kanyang tinatag na divine establishment na yan. Tapos, sino man ang mumuno dyan, respetuhin natin. So, dito sa Psalm 32 verse 8, God makes them these promises sa atin. Sabi niya, I will instruct you. Okay? So, ibig sabihin dito, kung siya naman instruct, nagbigay ang Diyos sa atin ng insight o tinatawag na pangunawa ng kanyang salita. Kaya yung instruct, word of God yan. So, naintindihan natin yan. Kasi kaya tayo binigyan ng Holy Spirit. Kung tayo lalakad sa kanyang kalooban, yung Holy Spirit, ipapaintindi niya sa atin yung mga salita niya na pinag-aaralan natin. Kaya sabi niya, yung I will instruct. Okay?
So, bibigyan tayo ng pangunawa sa kanyang salita para malalaman natin kung paano mamuhay araw-araw. So, hindi ka pwedeng mamuhay sa gusto mo lang. Kaya tingnan mo, hindi natin maiwasan magka-problema. Nagagawa tayo ng mga maling desisyon sa buhay natin. At pag mali na ang decisions natin sa buhay, magkakamali tayo sa bandang huli, magsisisi tayo, tapos babalik ulit tayo sa kanyang kalooban. Eh, bakit hindi tayo matuto na lang na kung ano yung instruction niya sa buhay natin, eh, pag-aralan natin, sundin natin yun. Sabi niya, I will instruct you. Sabi niya dito, di ba? Para tuturuan niya tayo, para maunawaan niya natin yung kanyang mga salita, para ipamuhay natin sa ating pang-araw-araw ng buhay. Dahil sabi niya, yung word, I will teach you in the meron siya yung mga steps na gagawin natin. Yung mga paano natin gagawin ng mga bagay na ito, paano natin paplanuhin. Now, hindi natin alam yung araw ng kinabukasan. Okay? But God does. Alam niya. Okay? And He will guide us throughout the day. Sa buong maghapon. Kaninang umaga, maaga akong nagising. Masigla akong nagising. Nakapag-exercise. Nag-pray ako. Nakipag-devotion ako. Yung devotion pinadala ko sa inyo. And then, enjoy ko yung buong maghapon. At nakaranas din ako, sobrang busy ko na hindi na nakakapanalangin, hindi na nakapagbasa ng Bible. Ang gulo ng araw ko. Kaya nga, favorite yung verse ko nito kasi nangapusin na tuturuan niya ako ng kanyang salita para ako'y makapamuhay ng araw-araw na naaayon sa kanyang kalooban na walang pagsisisi. Kasi hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Hindi ko alam kung ano yung haharapin ko. Pero ang Diyos nakakaalam. Alam niya kung paano niya ibibigay sa akin yung tamang desisyon, tamang gagawin ko, pati pagsasalita ko. Okay? And He will guide us throughout the day. Then sabi pa niya, I will counsel you with my eye upon you. So, anduin yung kanyang payo sa atin. Yung mata na tingin sa atin habang tayo pinapayuhan. So, every day, we make decisions. So, nagawa tayo ng araw-araw desisyon at tayo nahaharap sa iba't ibang klaseng sitwasyon, iba't ibang hamon sa atin because hindi natin alam ang gagawin natin. Pero kung sinabi, I will counsel you with my own eyes, sabi niya rito, upon you, so ayun, hindi natin alam yung mangyayari sa atin. Ang gagawin natin, kaya sabi, in all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Mamamalingki lang ako minsan, mamipipray pa ako, Lord, dalhin mo ako sa tamang bibilhan ko. Ano ba yung mga bibilhin ko? Baka mamaya, ganda ba sa katawan ko to? Magiging blessing ba sa akin to? Bakit? Walang tiwala sa sarili ko. Pero habang lumalago ka naman sa pananampalataya, nagiging matalas ka naman, nagiging wise ka. Okay? Yan ang hamon sa atin dito. So, araw-araw muli, gagawa tayo ng decisions na nahaharap tayo sa iba't ibang sitwasyon o hamon sa buhay natin dahil hindi natin alam kung ano ating gagawin. So, ang kailangan natin gawin is personal na direksyon mula sa Panginoon natin. Okay? Personal na direksyon. Hingin mo direksyon sa Kanya. And He will be faithful to provide it if we will listen. Okay? Ipagkakaloob niya yung direksyon na yan kung makikinig lang tayo. Ano yung makikinig? Bigla na magsasalita. Itong gagawin mo. Aba, hindi po. Babasahin mo yung kanyang salita. Hihingi ka sa gabay ng Holy Spirit kung ano yung mensahe para sa iyo. As long as binabasa mo, makikita mo yun. Oh, ito yung mensahe ng Lord para sa akin. Nagbigla, ang liwanag. Sana maranasan, hindi ka lang magbasa ng Bible. Kundi, andun talaga yung patnubay ng Holy Spirit habang binabasa mo yung salita niya. Maunawaan mo yung instruction niya, maunawaan mo yung teaching niya, maunawaan mo yung counsel niya. Yun ang personal direction mula sa Panginoon. At tapat siya na pangako niya eh. He will provide if we will listen. Okay? Kung minsan may mensahe na yung Panginoon sa kanyang salita, kung minsan dahil ayaw natin pakinggan, dahil may mga bagay na pag sinabi niya, masasaktan tayo o masasaktan ng ibang tao. Sa akin, I don't care. Kung ito instruction ng Panginoon, susundin ko yan. Now, Lord, okay, He loves us and wants us to obey His will. Sa Tagalog, sabi niya, dahil mahal niya tayo at nais niyang sundin natin yung kanyang kalooban, then, patuloy niyang ipagkakaloob sa atin yung kanyang payo. Okay? Yung kanyang gabay.
sa pamamagitan po ng kanyang Espiritu. Sa pamamagitan ng Holy Spirit. Okay? Na nasa atin, na nananahan sa atin. Yun yung tinatawag na internal guide at director natin. Even bago ko mag-preach ngayon, sabi ko, first time ko po ito magkahayag ng ganito sa media na ganito. Siyempre, kinakabahan ako nung una. Sabi ko, tulungan mo ako. Hindi niya, wala akong nervous. Excited pa ako. So ano ang nais ituro sa atin ng Panginoon ngayong gabi? Nais ituro ng Holy Spirit sa atin ngayong gabi. We must learn to listen to God. Kaya nga, kung minsan, nakikinig tayo sa mga payo ng ibang tao. Okay? Doktor, pag may sakit tayo, nakakaramdam tayo ng sakit. Pag pinayuhan tayo ng doktor, sobrang sunod tayo ng sunod. Huwag mong kakain nito, matutulog ka ng maaga, kailangan inumin mo ang gamot nito 3 times o 4 times a day, gigising ka ng alas 12 para lang inumin yan. Ayun po sa katawan lang. Okay? Para gumaling ang katawan mo. Ang napakahalaga po, wala pong masama noon. Pero sana higit pa dyan ang gagawin natin kasi kaluluwa natin yung pinalalakas natin, pinagagaling natin. Dahil pag tayo ay nahulog sa kasalanan, pati katawan natin apektado. Dahil gagawa tayo sa buhay natin. So ito yung pangunahing lesson para sa bawat isa sa atin na nais mamuhay ng maka-Diyos, godly life. Remember yung lesson natin ito, di ba? Nang tayo tinanggap natin si Kristo bilang tagapagligtas, the Holy Spirit indwells in us. Okay. The Holy Spirit seals us with the Spirit. Sinelyuhan tayo ng Holy Spirit. And then nagkaroon din ng spiritual circumcision. Inihiwalay niya tayo sa flesh. Colossians 2:11. Okay? Yung tinatawag na circumcision not made with hands. Kaya tayo ngayon naging new creature. Palagi kong ulit-ulitin yan. You're a new creature inside your worst enemy, this body. Ito yung kalaban natin. So as long na tayo nagpapasakop sa banal na Espiritu, as long as we live godly, this body will be controlled. Okay? Nagiging, kung ano yung nasa loob, okay? Kung maayos ang nasa loob, pati nasa labas maayos. Pero once na nagkasala tayo, grieve ang Holy Spirit, this body will not commit sin because this body, this soul will not commit sin. Ito tayo because we are the property of God. Inihiwalay tayo sa flesh. Nag-grieve lang ang Holy Spirit kasi hindi siya makagawa. At itong body nito will continue to commit sin. Kasi sinasabi palagi ng Bible, don't let your body to commit sin. Hindi sinasabi yung soul. Because soul is owned by God. What? Knowing that your body is the temple of the Holy Spirit and your body is not your own. Diba? So tayo ngayon ay dapat pag-aari talaga kasi yung body ito crucified na with Christ. Patay na ito. Romans 6, diba? Shall we continue and see that grace to abound? Knowing that your body is dead. Okay, nakalagay ito, diba? So, ito yung pangunahing aral, lesson para sa bawat mananampalataya na nais mamuhay ng okay? The Lord doesn't save us and leave us, but desires to communicate with us if we will listen. Sa Tagalog, ang Panginoon ay hindi niya lang tayo niligtas at iniwanan na gawin natin yung best natin na magagawa natin. Hindi po. Ang nais ng Diyos ay makipag-communicate, makipag-usap sa atin. Kung ang padalasan niya ng problema natin pakikinig, kasimbahan nga, natutulog kayo. Kasimbahan, kumisan, labas ng labas, kumisan, late kayo. Ang nais ng Panginoon, yung bang excited ka. Ngayon, kailangan matulog ako ng maaga. Ako lang siguro, hindi natutulog ng maaga kasi nag-aaral ako sa gabi. Hanggang madaling araw. So kayo, na kayo lang hindi ka nag-aaral, dapat excited kayo na matuto kayo. Yun naman ibigay niyo yung oras ng Panginoon dahil ito pala yung pangunahing lesson na nais maintindihan ko na pamuhay ng maka-Diyos is makinig. Natin malalaman yung kalooban niya kung hindi tayo makikinig. So, listening to God demands our time and attention. Pag sinabing demands, sabi niya, gusto mo makinig sa Diyos? Ang pakikinig pala ay humihingi ng ating oras at attention.
Hindi pwedeng, hindi na, Brad, magsimba ka naman. Sis, magsimba ka naman. Makinig naman po kayo. Ay, hindi na po. Kung Kristiyano ka talaga, pinananahanan ka ng banal na Espiritu, kinakailangan magpasakop ka sa Holy Spirit para ang Holy Spirit ang nasusunod sa iyo at hindi ikaw. Eh, pag ikaw hindi na nakikinig, hindi na, ang Holy Spirit ay hindi namumuna sa iyo. Kasi ang Holy Spirit na siyang ang dapat director natin. Okay? Kasi ang Holy Spirit directed and lead the apostles in the same one who indwells and guides us. Makikita natin si Paul, no? Kaya sabi niya, follow me as I follow Christ. Kaya nangangaral ng Word of God, yan ang turo niya kasi dahil tinanggihan ng mga Israelites ang Panginoon sa Kristo as their Messiah, yung tinawag niya si Paul. Okay, sabi niya, okay, dahil tinanggihan ako ng Israelites, 3 beses. Okay, una kay John the Baptist. Tinishare niya ang tinanggihan. Din mismo si Christ, sabi niya, I am the Messiah. Tinanggihan sa mismo ng mga Israelites. Sabi niya, crucify him. Ganito na ngayon si Stephen. Sabi niya, you killed your Messiah. Anong ginawa sa kanya? Piling babato-bato siya. So 3 times na tinanggihan siya ng mga Israelitas. Ito ngayon si Paul, kaya pumasok si Paul. God, the Lord Jesus Christ called Paul. Sabi niya, Paul, I want you to teach the Gentiles what I did to them. So magkaiba ang gospel ng Old Testament or Israelites, who is the Messiah. Sa Gentiles is what I did to them. Ito yung kaya yung gospel natin ngayon is 1 Corinthians 15:1-4. That He died for my sins, was buried, rose again according to the Scripture. So kailangan paniwalaan mo yung gospel na yan kung anong ginawa niya. So, kaya unang-una, kung di ka Kristiyano, unang-una mo dapat maintindihan na ikaw ay makasalanan. Okay? Sabi nga ng Bible, walang matuwid, walang kaisa. Pangalawa, pagkatapos maintindihan kayo yung kasalanan, sabi ang kabayaran ng kasalanan, hindi kamatayan. Pero ang good news na kapatid, may nagdusa para sa iyo. May namatay para sa iyo sa imbis na ikaw mamatay. Siya namatay para sa iyo, si Christ sa cross of Calvary. Someone suffered for you. Ano pa? Hindi lang yun. Yung sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kung walang dugo ang Panginoon sa Kristo, walang kapatawaran ng kasalanan. Okay? Without remission of sins, without walang pinigis na dugo, okay? Without blood, that's the blood na to. Without shedding of blood, sabi niya, there's no forgiveness of sins. So, ginawa lahat ng Panginoon sa Kristo yan. Di ba good news yan? Sa halip na tayo mamatay, may nagdusa, may namatay, may nagbuhos ang dugo niya para sa atin, para tayo mapakawad yung kasalanan natin. Kaya yung pag naintindihan mo lahat yan, doon pumapasok yung sinasabi ng Bible, faith cometh by hearing and understanding the word of God. So, naintindihan mo na kayo kasalanan, naintindihan mo na may nagdusa para sa iyo, naintindihan mo na ngayon na, sa pamamagitan pala ng dugo ng Panginoon sa Kristo, napatawad yung kasalanan ko. At pag naintindihan mo, kakaroon ka ng pananampalataya. Kasi para makalapit ka sa Diyos, kailangan mo ng manampalataya. Hindi sa pananampalataya mo, kailangan maintindihan mo yung ginawa niya sa cross of Calvary. Kailangan maintindihan yung ginawa mo para sa'yo, ginawa niya para sa'yo. At pag naintindihan mo yun, magkakaroon ka ng pananampalataya. At yun, pwede ka nang lumapit ngayon sa Panginoon sa Kristo. Naniniwala ka kasi sa ginawa niya, at dahil doon, nanampalataya ka sa Kanya, nagtiwala ka sa Kanya, at tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas. Iyon po ang kaligtasan. Walang iba, hindi siya gawa. Okay? So, kinakailangan talaga. Kagaya ngayon, marami kasing naintindihan pagka dati, pagka ikaw ay na-share ng gospel, na hindi naman naliwanagan, sabihin nila, tinatanggap mo si Kristo. Oo naman. Halika, pari tayo, tanggapin natin si Kristo bilang tagapagligtas. O nag-pray ka, tinanggap mo si Kristo, pero hindi mo naintindihan. O sa experience ng marami, di ba? Pwede ka pa magsimba? Tama, pwede ka sumama sa church namin bukas. Ay, naku, pasensya na kasi busy ako. Tapos walang pagbabago sa buhay. Ilang taon na, pero wala pa rin pagbabago, walang paglago sa buhay. Kasi yung tunay na Kristiyano, maliwanag, naintindihan niya yung ginawa ni Kristo sa cross of Calvary, pinaniwalaan niya, at tinanggap niya si Kristo. Ang galing sa Biblia, Romans 10:13. Tinanggap niya si Kristo bilang tagapagligtas. At kung siya naniwala,
ang Holy Spirit indwells, and then nagkaroon ng spiritual circumcision, nahiwalay ka sa laman, okay? Then ikaw ay new creature. You become a child of God. You bound to heaven. Napakala makinig. Pag di ka nakinig, wala. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So listening to God demands our time. Hindi ka pwedeng, alam, naiihi. Last time, naiihi ako, di ako umiihi. This time, nautot ako, nautot na lang ako. Okay. Pero napakahalaga kasi na makinig. Sorry sa words. Okay. So, ang Holy Spirit ang siyang dapat nagdidirekta sa atin. Kagaya ng Holy Spirit ang mga apostol noon na sila'y palaging umaasa sa direksyon ng banal na Espiritu na siyang nananahan sa kanila at gumagabay sa kanila. Now, alam mo, grabe ang blessing natin. Pero kadalasan, we will think, well, na sobrang tayong busy para makinig sa Kanya. Yung palang kaligtasan, mga kapatid, napakadakilang blessing na yun na may namatay para sa atin. Plus, binigyan tayo ng Holy Spirit para gabayan tayo, turuan tayo. Sobrang blessing na yan. Sige na maging anak ka ng Diyos, sobrang blessing na yan. Napakadami na yan. Kaya lang, bakit marami sa atin na pagdating sa Panginoon, pagdating sa pagsisimba, pagdating sa panalangin, pagdating sa pakikinig ng salita ng Panginoon, masyado tayong busy. Mas gusto pa natin ng busy tayo, wala na pa tayong matang lumayaman. So, bakit? It is God who gave us the power to this wealth. Sabi sa Ecclesiastes. Siya pa rin ang nag-a-approve ng lahat. Bakit hindi tayo dumikit, makinig dun sa talagang may kontrol ng lahat? Tanong ko, naniniwala ba kayo na kontrolado ng lahat ng Diyos? Yes. Alam mo, ito mga virus na ito, lahat grabe yung maraming tao ngayon, wala ng tao. Pati simbahan, wala ng tao, wala na. Nandito na tayo ngayon. Bakit? Kasi noong malaya tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos, binabaliwala natin. Kagaya ng mga nakaraan, mga aksidente sa Amerika noon. Nagkaroon na yung tower na yun, punong-puno lahat ang mga parkingan. Nung nawala na naman, ganoon din. Even sa Bethany, sa church natin, may tayo na punong-puno yung church natin, higit 100. Pero nung pagtagal-tagal, pumunti ng pakunti. Eh sabi ng Panginoon, yung time na malaya kayo para makinig ng salita ng Diyos, nasaan kayo? So ngayon, kailangan mo tayong dito pa dumaan sa electronics, sa media, sa FB, para lang tayo makinig ng salita ng Diyos. Sana po maging aral na sa atin. Di ba, sarap magkakatabi tayo, magkakasama tayo umaawit sa isa't isa, nananalangin sa isa't isa, nakakapagbigay tayo. Na siyempre po, hindi ka pwedeng, yung offering natin, wala tayong offering, pero kung kayo nakalaang magbigay, mag-text lang po kayo, at andyan po sila ating mga workers natin na sabi niya, pakipick up niyo po yung aming offering. Pakisihin niyo lang po. Okay? Siyempre, kailangan tayo magbayad ng kuryente. Isang po tayo mga magbayad pa natin, mga workers natin. So, kailangan din po natin yung mga bagay na yan. So, wala tayong offering, wala tayong ganito ngayon, pero kung kayo nakalaan magbigay, kasama rin yan. Kasama na rin yan. Okay? So, dapat po talaga, kaya tayo may Holy Spirit na nananahan sa atin, yan ang dapat na maging director natin. Okay? At siyempre, para siya maging director, o di ba, pag may director, anong gagawin ng artista? May script. At ang script natin, yung Bible. Kailangan gamitin mo yung Bible. Yan. Tuturo ng Holy Spirit kung gagawin natin. Ituturo ng Holy Spirit kung paano ito natin gawin para tayo mamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Magiging God, magiging tayo. So, sobrang pinagpala tayo. Grabe. At dapat makita po natin yan. Dapat ang ating kaisipan ay sobrang crowded na. Okay? With our concern that we can hear Him. Puro tayo problema ang laman ng ating mga kaisipan. But there is nothing more important than hearing His voice and operating under His control. Okay? Di ba sabi niya, yung problema ngayon, wala namang problema. Dumarating sa atin na aksidente, yan po ay tangan ng Diyos para sa atin, patay matuto. Kumisan may mga bagay na hindi natin maintindihan. Sabi ng Lord, okay lang, dahil may tiwala ka sa Kanya, alam mo yung aksidente, all-knowing siya, alam niya kanyang ginagawa, only to distrust Him. So, to listen to the Lord, we must learn to identify His voice. Hindi ka lang basta-basta makikinig.
Kailangan alam natin yung tinig ng Diyos. Okay? So, una, God's voice consistent with His scriptures. So, yung tinig ng Diyos, siyempre, naaayon sa kanyang mga salita. Kaya hindi chismis. Kasi ang banal na Espiritu, man magsasabi ng anumang bagay na magbabiolate sa kanyang salita. Pero pag may narinig kayong voice mula sa ibang tao, o maaaring nabasa mo, o yung voice niya yan ba'y ayon sa kanyang salita? Kaya tandaan natin, kung makikinig ka, kailangan consistent yan sa ayon sa kanyang salita. Kasi hindi magbabiolate ang salita ng Holy Spirit sa kanyang salita, sa kanyang sasabihin. At yung Bible, yung palaging sukatan natin sa buhay natin. Yan ang palaging sukatan natin. Kaya pag magdidesisyon tayo, ayon ba sa Bible to? May nanliligaw sa'yo, unbeliever, ayon ba sa Bible to? Okay? May liligawan ka, maganda o maganda, hindi naman Kristiyano, may violation sa Word of God. Papasok ka ng trabaho, at yung trabaho mo ay may pasok ng linggo, abay hindi po pwede. Yan po ay violation pa rin sa Word of God. So God's voice will be consistent with the Scripture. Next, God's voice may be in conflict with human reasons. Ibig sabihin, yung tinig ng Diyos ay palaging kumukontra yan sa rason mo. Okay? Halimbawa, may gusto ipaalis sa'yo, pero ayaw mo naman. Gusto mo pumunta ng halimbawa ng park, pero alam mong linggo. Gusto mong may pupuntahan ka, pero may pasok ka. So, ibig sabihin pag may yung tinig ng Diyos na yan, ayon sa rason mo. Bakit po? Because the Lord is infinitely wise and omniscient. Wise po siya. At pag sinabing omniscient, all-knowing, alam niya ang simula at dulo. Palaging mas mataas yung kanyang isip, yung mga gawin niya kaysa atin. Diba? Isaiah 55, 8-9, my thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways. Because my thoughts and my ibig sabihin, kung mas mataas ang standard niya kaysa atin, dapat ko siya sundin. Kaya lahat na magaganda para sa akin, mas magaganda pa rin yung kanya. Lahat ng best ko, ay mas best pa yung kanya. Ay, dito na ako aasa sa kanya. Hindi ba? So, next is God's voice will clash with fleshly desire. Yan. Yung tinig ng Diyos, o salita ng Diyos, ay palaging kalaban niyan yung ninanasa ng laman. Kaya napakahalaga na tayo nasa kalooban niya para alam natin yung dapat sundin. Pero pagka mas lamang ang flesh mo at sinasabi na ng Bible na kontra yan, ay kadalasan mas sinusunod natin ang gusto ng laman. Tandaan yan, palagi ko kontra yan sa laman. Alam ko, may experience na kayo, alam mo ng mali, ipipilit mo pa. Narinig mo yung message ng Sunday o ng Wednesday, narinig mo ngayon, bibigyan mo palagi ng katuwiran, hindi yung mali. Kasi nga, kontra sa iyo. Okay, kontra sa gusto natin. Kasi ang desires o ninanais po ng Spirit, the Holy Spirit, are in opposition to the flesh. Galatians 5:17. Palagi magkakontra yung dalawang yan. Tandaan natin, tayo nasa loob ng worst na kalaban natin. Nasa loob tayo ng kalaban natin. Pero ang lamang natin, makapangyarihan, higit na makapangyarihan kaysa sa dyablo, yung nananahan sa atin. Kaya, kung susundin mo yung laman o sarili mo, makapangyarihan din yan. Pero tandaan natin, ang gusto niyan, sirain ka. Ang gusto niyan, ilayo ka sa kalooban ng Panginoon at ihulog sa kasalanan para parusahan ka. Yan ang gusto ng laman. Ganyan ang gusto ng dyablo. Ang gusto ng dyablo, kukontrahin niya, ilalayo ka niya, kasi alam niya, mapapahamak ka. Hindi magiging mabuti sa iyo. At aakayin ka ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng kanyang salita sa ikabubuti mo, sa ikatatatag mo, sa ikaliligaya mo, na kung saan makakaranas ka ng mga biyaya sa iyong buhay. So, may inner conflict. Okay? So, therefore, yung inner conflict na ating nararamdaman pag tayo po dumarating ang tukso, okay?
yung conflict na yun, ang Holy Spirit, hindi niya tayo pababayaan. Palaging nandiyan yung ating konsyensya. Okay? Yung Holy Spirit leading us in an opposite direction. Dadaling ka sa kabila. Pipilitin ka naman ng kabila. So, palaging may labanan. Okay? Kaya ngayon, kailangan pakikinggan mo yung tama lang. Pag alam mo pangit, kagaya na, hindi masama makinig ng music. Pero pag alam mo makakasama yung music na yun sa buhay, influence ng kalaban yan. Hindi masamang manood ng telebisyon, pero yung mga bagay na nakakapakinggan mo yung makamundo, hahatakin ka niyan sa kabila. Pinalalakas mo yung influence ng kabila. Therefore, yung inner conflict, yung labanan sa loob, okay, talagang matindi. Gaya ngayon, hindi nyo maaaring matakot ka sa virus, pero alam mo naman, makikita makapangyarihan ng Diyos mo at may kontrol lahat, andiyan lumalaban ng kapayapaan. Mamaya, matatakot ka na naman. Okay? So, God's voice will consistent with the scriptures. God's voice may be in conflict with the human reason. God's voice will clash with fleshly desires. And then, sabi niya, God's voice will challenge us. Hahamunin tayo ng tinig ng Diyos. O kanyang salita. Kung minsan, ang banal na Espiritu ay gagabayan tayo na gawin yung mga bagay na hindi tayo komportable na gawin. Komportable pa kayo makinig. Okay, dadahin ka na sa mga bagay na gawin. Magpipray, naku, karamihan sa atin, hindi komportable. Ng Bible, naku. Pero pag nakasanayin mo yan, kapatid, grabe ang magiging bahagi ng buhay. Part ng buhay. Kagaya yung pray that you enter into temptation. Mahirap yun. Pero pag nagpatuto ka, nagpipray palagi, yung panalangin, pinaliliit niya ng problema mo. Okay? Pinalalakas niya ng immune system mo sa kasalanan. Sa temptation. Lumalakas ka. At siyempre, lalo't may virus ngayon, siya lang maasahan. Protect ko tayo lang. Sabi ko nga, di ba, ang tanging protection natin is be filled with the Holy Spirit. Kasi siya may control sa atin. Siya magpuprotekta sa atin. Psalms 91, basahin niyo ng Diyos. Napakahirap. Okay? Ikaw na mismong mahirapan. Gusto ng Diyos na protektahan ka. Pero kung ayaw mong magpaprotekta sa Kanya, wala sa magagawa. Kaya makinig tayo. Ngayon, kung minsan, mapilit tayo, alam pa rin tayo ng Diyos, gagawa siya ng paraan para sumunod tayo sa Kanya. Nabigat nga lang yun. Siyempre, pag problema ka, tatawag ka sa Kanya. Ang bagay na yan. Okay, another one. God's voice calls for courage. Yun. Ang nananawagan ng tayo yung maging malakas ang loob. Calls for courage. Obedience is not always easy. Yung mga anak sa magulang. Kung yung mga anak, nasimangot pa eh. Okay? Kung isa magulang, hindi ka makasunod. Sa Diyos pa kaya? Sa pasto, ayaw sumunod sa pasto. Sa Diyos pa kaya? Ganoon yan. So, kailangan maging malakas loob natin. Hindi po madaling sumunod. But God's command are always, God's, yung utos ng Diyos ay palaging may kasamang kapangyarihan. Okay? God's command, pag nag-utos ng Diyos sa Bible, okay? Ito yung kasama yung kapangyarihan niya at yung lakas niya. Remember, the Word of God is quick and powerful. So, yung Word of God, at lakas para masunod mo yung kanyang utos. Hindi niya uutusan na hindi na walang kasama yan. May kasamang powers at lakas yan. Nasa sa buhay ko na pag ako'y sumunod, makikita mo, humahanga ako sa Diyos. Kaya talaga ng Lord. Kasi sinunod mo. Okay? Akala mo hindi mo kaya. Bibigyan ka niya ng kakayahan. Alam ng Panginoon niya na kaya mo. Okay? Another one. God's voice will speak quietly. Okay? Parang small voice yan. Dahan-dahan magsasalita ng Panginoon. Hindi siya sisigaw, but speak softly through your conscience. Okay?
and into our minds, whispering. Ano sabi niya sa Isaiah 30 verse 21? This is the way, walk in it. Itong daan. Itong dapat mong lakaran. Sige na. Huwag kang lalakad dyan. Mapapahamak ka dyan. Yun, softly. Another one, God's voice will speak clearly. Pag nagsalita ang Diyos, maliwanag. Hindi lang tahimik, no? Kundi maliwanag. No? Nais ng Diyos na malaman natin kung ano kanyang sasabihin. At kung ano yung sinasabi niya, simula pa ng ikaw ay maligtas. Okay? Simula pa ng maligtas, nangungusap ng Diyos pa sa Panginoon dyan at maliwanag siya pag nagsalita. First, His voice clearly convicted us of sin and moved us to repentance and salvation. So una, di ba? Una, yung tinig niya, maliwanag na kinonvict tayo na tayo ay makasalanan. Okay? At dahil naunawaan natin tayo makasalanan, ito ngayon nagtulak sa atin na magsisi. Yun ang una, maliwanag. Kaya natin tinanggap natin si Kristo eh. Maliwanag na yung kanyang tinig. Maliwanag niyang sinabi sa atin na tayo makasalanan. At may namatay para sa iyo, may nagdusa para sa iyo. Okay? At kailangan mo lang ngayon ng manampalataya magsisikat, manampalataya ka. At ang ginawa mo, nagsisikat, pinatawad ka ng kasalanan, tinanggap mo si Kristo, kaya ka naging anak ng Diyos. Ngayon, kahit Kristiyano ka na, patuloy po siyang nangungusap sa atin. Patuloy siyang nagsasalita sa atin. At bakit? Para dalhin tayo sa pagsunod at pagsuko sa ating araw-araw na buhay. Kaya napakalaga, no? Palagi siya nagsasalita, kagaya nga nagsasalita sa atin para dalhin tayo sa pagsunod. Okay? Para tayo sumunod. At magresulta ng pagsuko sa Kanya sa ating araw-araw na buhay. Ako nga po kaninang umaga sabi ko, my life to you. Being take charge. At minsan, kahit nagsusurrender ka na, pag nandiyan na naman, tuloy ulit, Lord, I'm surrendering my life to you, hindi yung gusto ko masunod, kundi ikaw. Dahil kung hindi, naku, mag-aal sa boses ka, naiinis ka, marami po, maasar ka, magsiselos ka, magtatampo ka, wala na yan, kabaliktaran yan, yun ang flesh. So, kailan mag 1 John 1:9 naman. Ganyan. Then, next is God's voice will speak personally. Ayan. Kasi para sa iyo, hindi para kay mga miyembro, hindi para kay ganito, hindi para kay Lidan, hindi para kay John Ray, hindi para kay Joel. Okay? Hindi para kay Brother June. Kundi, kung ikaw ang kausap, personal mangusap sa iyo salita ng Diyos. Because He loves and cares for us individually. Okay? Individual. Bawat isa sa atin, mahal tayo ng Panginoon. He cares for us. Tinitingnan niya palagi yung ating kapakanan. Tinitingnan niya yung ating kabubuti. Tinitingnan niya yung paano niya poprotektahan. Kaya nangungusap siya sa atin personally. Itong gagawin mo, kung gagawin niya, ituloy mo yung ginagawa mo. Mag-ingat ka. Nakalagay sa Bible yan eh. Okay? Para tayo gabayan sa bawat sitwasyon sa buhay natin. Alam ko naman, may mga problema tayo. Hindi naman tayo mawala ng problema. Okay? Ako, hindi na ako nawala ng problema. Pero sa akin, nakakatulong yung problema kasi patuloy ako nakikipag-usap sa kanya. Patuloy akong humingi ng gabay pamagitan ng kanyang salita. Siyempre, pagbasahin mo yung Bible, habang binabasa mo at nagpipray ka, magkasalita siya. Diyan naman yung makikita kung paano magsalita ang Diyos. Kung minsan, masasaktan ka sa sinasabi niya. Kung minsan, parang ayaw mong gawin yung sinasabi niya. Pero magugulat ko kayo mga kapatid, kapag sinunod na, kinig ka at sinunod mo, napakaganda. Okay? So, God is always speaking, but we must listen. Okay? Palagi pong nagsasalita ang Diyos sa atin sa maraming paraan. Pero kailangan makinig po tayo. So we won't hear His voice if we fill our hearts with other things. Pag punong-puno yung isip natin, yung buhay natin na ibang bagay, pinuno mo yan sa problema, pinuno mo yan ng material na bagay, pinuno mo yan ng galit, hindi siya magsasalita sa iyo. Maaring medyo mabigat tayo makinig, mahirapan tayo makinig. And we can never silence the Lord. Palagi siyang magsasalita sa atin. Pag minsan, sa mga problema,
sasalitayin doon. At siyempre, pag nagka-problema na tayo, magkasaliksik ka ng Lord, mangusap ka, Lord, bakit kayo pinag-uusap sa akin? Kaya lang, ang banal na Espiritu may withdraw to some degree. Aatras yan, ano? Pag tayo hindi natuto, aatras yan. And as His children, then we'll find ourselves under His discipline. Kaya naranasan ko rin po yan. Kaya ang hirap palang magpastor, ano? Mararanasan mo lahat yan. Kung siya, napakahirap natin makinig dahil sobrang busy ka. Napakahirap mong makinig dahil ayaw mong pakinggan yung sinasabi niya dahil merong inuutos na mabigat. Kontra sa gusto mo. Kaya may mga time na yung Spirit of God o God the Holy Spirit may withdraw to some degree. Medyo aakwas ang Holy Spirit sa hindi ka niya pakikialaman. Dahil doon, makagawa ka ng mga maling desisyon. At yung malimong desisyon, okay, magkakaroon ng maling resulta. And that will be your discipline. Okay po? So, anong gagawin ng Panginoon ngayon? He'll get your attention. Kagaya ngayon, itong virus na yan, nagpapabaya tayo sa kanyang salita. Sobrang busy. Okay? Imbis na mapuno ang simbahan, lumiliit. Okay? Imbis na umaga lang, imbis na buong maghapon ng Sunday, may umaga lang nagsisimba. Hapon lang, wala sa umaga. Late pa tayo. Di sabi ng gano'n, I need to get your attention. Dahil sa mali yung desisyon, ito ngayon ang resulta. Kasi naniniwala ako, if my people shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will heal their land. So, nung nangyari, walang healing. Pero pasalamat tayo mga kapatid. Pag tayo mga taga San Pablo, mga Betanites San Pablo, nagpakaalat, hindi nakakapasok yung virus na yan dito sa San Pablo. Alat tayo dito. Ngayon, kung tayo mga Betanites hindi magpapakaalat, o sa ibang mga mga ibang Kristiyano na hindi part ng Bethany at kayo ibang membro rin ng konsumal, hindi magpapakaalat dito sa San Pablo, hindi mga kapatid, ipapasok yung virus na yan. Yan po ang aking naniniwala. So, how does God get our attention? Paano kinukuha ng Diyos yung attention natin? Una, relentlessness. Ito yung inner sense of unease for which we cannot readily identify the cause. It means to drive us to the Lord so we can hear from Him. Relentlessness. Okay? Ito yung inner sense of uneasiness. Okay? Andun na yung tinatawag na relentless ka, inner sense of unease. Ano ba unease? Hindi ka makarelax. Okay? Hindi ka mapakali. Para bang something may kulang. Para bang pati pagtulog mo naapektuhan. A message from someone else. Apektado ka. God may use other person to speak to us. Okay? Gagamit ang Diyos ng ibang tao para kausapin tayo. Kaya lang, mag-iingat tayo, i-consider natin yung character na isang tao na yan at saka yung lifestyle niya in order to avoid being led astray. Halimbawa, may problema ka na nga, tapos mayroong isang tao dyan lalapit sa'yo, kakausapin ka, maging maingat tayo. Tingnan natin yung character ng tao na yan. Yan pa baka mamaya, lalo ka pang mapalayo sa Diyos. Okay? So, yan po ang buhay Kristiyano natin. Kung titingnan po natin yung word na relentlessness sa Bible o sa dictionary, ang sabi po niya relentlessness sa dictionary, sabihin natin relentless lang, is ceaseless and intense, never slacking, but continuing always in the same intense, demanding or punishing level. Another part is persistently hostile, pursuing, attacking, or opposing somebody or something persistently and without mercy. Yan yung relentlessness or relentless. So, ibig sabihin, magulo ka. Pag ikaw ay kabigatan na ng isang gawain o kaya ng pamilya mo o bilang isang mananampalataya, nasisira na yung iyong
patotoo, yun, kukunin ng Panginoon attention mo. Another one is supernatural blessing. Yan, how to get God our attention. Supernatural blessing. Malaking blessing to. Sometimes the Lord abundantly blesses us to remind us how good He is. Pagpapalain ka ng Diyos. Kaya gulat ka, mga blessing to. Para ipakita ng Panginoon kung gaano siya kabuti sa'yo. Okay, yung mga giniget yung attention. Para lalo ka in love sa Kanya. Para lalo ka ngayon nangyayari ako sa Panginoon. In spite of this, pinagpapaalam ko ng ganito. Yan, supernatural blessing yan. Or, ito na, negative. Unanswered prayer. If the prayers, hindi sinasagot ng Diyos yung panalangin natin, He may be in the process of humbling us so that we'll be willing to wait for His guidance. Okay, pray ka ng pray, pero bakit hindi na sasagot ang prayer ko? Ito yung isang proseso ka ng Lord na i-humble ka niya. Okay? Pinabababa ka ng Diyos kasi may pride ka. Ito yung proseso ng i-humble ka ng Panginoon para we will be willing to wait for His guidance. Matuto ka mag-antay. Hindi mo pwedeng akuray ng Panginoon. Iba yung timetable mo, iba pa yung timetable ng Panginoon. God has His own timing. Kaya kung minsan may answered prayer tayo, unanswered prayer, tinuturuan kanyang maging mapag-antay. Huwag kang mainip, huwag nag-aapura. Sabi nga ni Kay, huwag nyo kang a-prime. Huwag a-prime. Maalawang bata si Kay. Una is disappointments. The Lord uses disappointments to turn to Him. Okay. Yung disappointments. Yung gusto mo, hindi nakukuha. Yung inaasahan mo, hindi dumadating. Para pag nangyari yun, ginigit ng potential para matuto ko tumingin sa Kanya, hindi ka umasa. Hindi ka umasa sa tao, umasa sa Diyos. Yun yan, yung mga para makuha yung attention natin. May mga good part, may mga negative part, no? Another one is failure. Kabiguan. Any failure that drives us to our knees is good. Diba? Pag may failure, kabigo ang dumating sa buhay natin. Nag-fail tayo sa business natin, nag-fail tayo sa relationship natin, nag-fail tayo sa anumang bagay, ito yun, ito ang dapat magtulak sa atin tayo lumuhod sa Diyos. At yan po ay maganda. Okay? Pinakikita mo yung humility mo sa Kanya na Lord. I'm sorry sa mga ulang kita, nagagawa ko ng bagay hindi gusto. Another one, financial problems. Another one yan. At alam ko, karamihan ang problema ng financial. Okay? Bakit kadalasan tayo? Dahil gusto ng Lord, the Lord wants us to turn to Him with our needs. Gusto niya, lahat ng pangailangan natin di ba sabi naman niya, by all your needs. Sabi mo, humingi ka sa Kanya, ask and it shall be given. Knock and it shall be open unto you. Seek and you shall find. Sa pagdating sa finances, gusto niya umasa tayo sa Kanya. Gusto niya kasi, di nakaasa ka sa Kanya habang lumalago ka sa pananampalataya mo. Kasi hindi na mo kaysa paglago mo. As believers in the Lord Jesus Christ, kinakailangan lumalago, lumayaman ka sa spiritual, then sumusunod yung material. Hindi ka pwedeng yumaman sa material at ikaw naman yung walang alam sa, na i-bless ka ng Panginoon dahil hindi ka natututo. Okay? I-bless ba ng Diyos yung pagiging kasuway mo? Hindi ka nagsisimba, hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nagbibigay, o i-bless ka ba ng Lord? Aba, hindi. Ang gusto niya, umasa ka sa Kanya. Dahil sa lahat ng bagay. At sa lahat sa pananampalataya, kung di Kanya gustong payamanin sa material na sa financial, nasa Kanya yun. Pero at least mayaman ka sa spiritual. Pero pag alam mo na bang ikaw kinakapos sa spiritual, umasa mo ikaw ay umaman sa financial. Kasi gusto niya umasa ka sa Kanya. Kasi gusto niya palagi nagkikipag-usap ka sa Kanya. Pagka may problema ka sa finances, tingnan mo, nangutang ka, may problema ka pa rin. Dahil pag nangutang ka, babayaran may pera na ako. O babayaran mo yung tubo.
Halimbawa, kailangan mo ng 5,000. Nagkailangan mo ng 6,000. Pagbalik sa inon, 5,000 plus na lang. Kinuha na yung tubo. O, ang problema mo ngayon, hindi mo na-solve ang problem. So, gusto niya, pangako naman yung self-supply all your needs. Umasa ka sa kanya. Gusto niya pag may dumadating, ma-appreciate mo na alam niya na sa iyo nang gagaling. Sa kanya nang gagaling. Hanggang sa masanay ka na nakaasa ka sa kanya, hindi mo alam na pinagpapala ka na pala later on. Lumalaki na yung finances mo. Okay? So, yan yun. How God get attention. Another one is sickness or injury. Nagkasakit ka, o nagkaroon ka ng aksidente, injury, napilayan ka, tinamaan ka ng ligaw na kanyon. Okay? Buhay ka pa rin. Please lang pala. So, God may use, pwede gamitin ng Diyos yung pagkakasakit mo at tayo pigilan. Pigil para saan? Mula sa paggawa ng mali. Mula sa pamumuhay na mali. At turuan tayong sumunod sa Kanya. Kasi minsan matigas ang ulo talaga natin eh. Kahit alam na natin mali kapatid. Okay? Alam niyo na yun. Alam niyo ng bagay na masasama. Manira ng tao, manakit ng tao, manloko ng tao. Marami. O maaaring ikaw mismo ay sinisira mo ng pagiging ang testimonyo bilang isang Kristiyano. At yung tinatawag na injury, nasasaktan ka, okay? At ginagamit ang niya para pigilan tayo sa paggawa ng mali at turuan tayong sumunod sa Kanya. So sana mga kapatid, nangusap ang Panginoon sa mensahe sa inyo ngayong gabi at bilang pag-close quest natin, isang oras ako. So habang tayo nakatingin sa inyong buhay, nakatingin sa inyong buhay, tingnan niyo ang buhay natin ngayon. Tingnan niyo pa. Kayo ba'y lumalakad in favor of God? Kayo ba'y lumalakad sa kalooban? Ibig sabihin, kayo ba'y lumalakad sa kalooban ng Diyos? Dahil pag lumakad ka sa kalooban ng Diyos, andun yung favor ng Diyos. Now, kung kayo lumalakad sa favor ng Panginoon, what is the evidence of His favor? Favor na binigay ng Diyos para sa inyo. Diba? And Noah found favor, found grace. Okay? Kasi nasa gitna siya ng problema, nasa gitna siya ng kasalanan, pero bakit siya andun yung favor ng Lord? Kasi lumalakad sa kanyang kalooban. Now, kung kayo lumalakad sa kalooban ng Diyos, ano yung favor ng Diyos sa inyong buhay ngayon? Okay? Kung hindi kayo lumalakad, kung walang favor, hindi lumalakad sa kanyang kalooban. So, sinasabi ng Lord, lumakad ka sa kanyang kalooban para makita ng favor ng Panginoon. Next is, what practices and habits help you listen to the Lord? Ano yung mga habits ninyo, mga ginagawa niyo sa buhay niyo na nakatulong sa inyo na makinig sa Diyos? Okay? Ano naman ang mahadlang sa inyo para makinig na kanyang salita? Okay po, makakasagot niyan mga kapatid. Thank you sa pagkat nakinig kayo. Thank you sa inyong oras, sa effort niyo. Para hindi pa kayo kumakain, ako din. At next Sunday, ayun, siguro, lalo makakapag-prepare at medyo maiklian natin to. Supposedly si Brother Abner ang speaker this coming Wednesday, pero sabi niya, Pastor, nurse lang ako ng church, pang-include, national yan. Thank you so much, Brother Nights. Let's have a word of prayer. Father in heaven, thank you so much for your faithfulness to us. Thank you for your love, for your care. And of course, thank you for your protection, your promise of protection upon each one of us, lalo na sa virus na yan. And we claim it. And we can live without fear, we can live without doubt, we can live because nasa ilalim kami ng iyong protection. Salamat po sa bawat isang nakinig. Bigyan mo kami ng masarap na tulog ngayong gabi. At siyempre po, bigyan mo kayo ng masarap na gising, na masaya, na sisimula makinig sa inyong salita. Dito kami magbuklat ng inyong mga salita. Dito kami at sasamantalahin namin yung isang buwan na walang pasok. Na wala kaming gagawin kundi maging close sa family namin at maging close sa isa't sa iyo sa lahat ng aming gagawin. Makagawa kami ng mga bagay na makakapuri sa iyong pangalan. Sa pangalan ni Kristo Jesus naming tagapagligtas. Everybody says, Amen. Okay. Love you, Better Nights.
Bye-bye.